Conspiracy sa pagdakip kay Duterte, itinanggi. Itinanggi ni National Security Advisor Eduardo Año na may kinalaman siya sa isang konspirasya sa pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinahayag nito sa pagdinig na ginanap sa Senado sa pamumuno ni Senador Amy Marcos sa pagsasabing bilang isang dating gabinete ni Duterte, masyadong mahirap para sa kanya na makitang inaaresto ang dating Pangulo. Pero, bilang incumbent National Security Advisor sa ilalim ng Marcos Jr. Administrasyon Limitado, ang kanyang papel sa pagtiyak na hindi magiging grabe ang sitwasyon tungo sa isang ganap na national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I have no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Wika ng dating gabinete ni Duterte. Sa ibang ulat, inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ikinukonsidera niyang magtago at huwag sumuko sa mga awtoridad kapag naglabas din ng arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court, ICC. Well, kung wala tayong makita na hustisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Diba? Wika ni De La Rosa sa mga reporter. Kaugnay nito, pinasalamatan ni De La Rosa si Senate President Escudero dahil sa pahayag nito na pwede siyang manatili sa Senado habang naghahanap siya ng legal na paraan kaugnay sa kakaharaping problema. I thank the Senate President that he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. It shows that the Senate as an institution stands for what is right, sabi ni De La Rosa. Binigyan diin naman na hindi magiging defense lawyers sa International Criminal Court para kay Duterte sina dating spokesman Harry Roque at Executive Secretary Salvador Medialdea. Naniniwala naman ang British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman na may matibay siyang argumento upang maabsuelto ang dating Pangulo at kung maaari ay bago ang nakatakdang pagkumpirma ng kanyang kaso sa Setyembre 23, 2025. Hinihiling po natin sa lahat na laging sumubaybay sa ating regular na updates kaugnay sa mga aktibidad at proseso sa nakatakdang pagdinig sa ICC ng kasong Crimes Against Humanity kay dating Pangulong Duterte. Nakikiusap po tayo sa lahat na magbigay kayo ng reaksyon, mag-share at mag-subscribe. Inihahandog po ito ng Sakto Balita Daily Newspaper, Sakto Radio TV YouTube channel at saktoradiotv.com website. Ang inyong Lady Avatar, Binibining Lucila. Maraming salamat po.